Hello guys, so good day today, GTA Cars Rafa ulit. So meron tayong finiture nung parang siguro 2 days ago. Parang nabili yata to parang siguro mga 4 days ago. Mazda na CX. Ano ba to, Nico? CX-5? CX-5 2015. Dati nakabili kami. Magkano natin nabenta yung CX-5 natin dati? 550 yata yun. Pero ano yung last year? Ngayon, may nakuha kami CX. Mas mababa namin nakuha. Saka, fresh din naman. Okay din siya. Pero mas mura namin binenta. Para magkano binenta? 450 lang. So, 2015 na to na CX-5. Maganda. Ginamit-gamit muna namin. Siyempre, alam naman dito. Titiradahin muna natin. So, inikot na namin. Approve. May pumunta rito, no? Adi lang after Oo, pagka after adi lang, binili na agad. Actually, may kasama pa lang si sir, mechanic. So, yung may mga checklist. Okay. So, Markila siya nung yung sa mga online checklist. Checklist. So, approve pasado lahat. Kaya, ginawa na agad ni sir. So, wala na agad. Bukasan, may mga nag-inquire pa. Wala na sold. Okay, so yan, CX-5. Itutor ko lang kayo para meron tayong content ngayon. So, pipicture natin to. So, ito yung CX-5 ko. Ano yung kinagandahan, downside, para sa akin or yung mga cons niya sa pros. Tingnan natin. So ito, inaano lang natin, tawag dito, pinupulido lang natin yung mga anik-anik kasi may mga siyempre alam nyo na kapag used car, mayroong mga something. So pinapulido lang. Tapos galing na itong detailing guys, pakita ko sa inyo yung loob. Yung mukha, maganda kasi talaga ang mukha ni CX Saka ito kasi guys, Mazda to. Ford din naman ng Mazda. So sister company nila ang Ford. Parehas sila ng mga module. Ganda, no? Yung loob niya, siguro, ang rating ko rito, 8.5, ganyan, to 10. Kasi malalaman mo sa amoy. Kasi ang premium dito is yung leather. Ito, mga ganyan. Ang umaamoy sa kotse, tandaan nyo, di ba, sa kotse, pasok kayo sa loob ng kotse. Kahit anong pabango nyo dun, kapag yun ang amoy ng kotse nyo, yun na yun. Nagbibase ang amoy ng kotse sa leather. Sa ginamit na leather. So yung leather nito, yun ang umaalingasaw. Yun yung naamoy yung amoy sa loob ng kotse. So ito, kapag mga top tier, mga premium, maamoy nyo iba yung amoy. Parang leather talaga na ano yung amoy. Kaya din, pwede ko buksan? Start ko muna. Wala yung susi. Boom, ayun yung susi. So dalawang susi nito, original key. So start natin. So yung bumili pala nito, hindi pa naman namin binibenta kasi tinesting pa muna namin to So, ano patayin to? Wait lang, patayin natin to. So, yun na nga. Walang kahit anong check engine. Tapos yung kinuha ni sir kumuha si sir ng ano ba tawag dun? Yung nagsiservice, yung pagbibili ka ng kotse, check. So, ang tawag dito, flying colors to. Check na nila yung OBD scan and everything. So, very good. Ang lamig agad ng aircon. Ano ba yung mga pros nito? Actually guys, ito malakas sa gasto. Kasi premium Hindi naman to dinisign pang eco car. Ang mga eco car, syempre, yung mga eco sports, mga ganun. So, may nilalaanan ng pansin yung mga ganito. So, ibig sabihin ng nilalaanan is yung may target talaga to na buyer. So, kunwari ito, for this kind of yung tipong gusto mo ng premium car na masarap i-drive, yung excited ka pag i-drive mo. Yung kunwari i-drive mo siya yung paano ba to? Yung parang gusto mo siya i-drive lagi, hindi ka nawawalan ng gana, gusto mo siya sakyan, gusto mo siya i-biyahe, ganun. Hindi siya boring, parang ganun. So yun yung isang mga upside niya kasi medyo sporty look kasi kapag Mazda ng mga CX-5 na ganito. So yan ang isa sa mga downside niya nga lang, yun nga, medyo syempre hindi siya ganun like eco car na matipid talaga sa gas. So ito, expect mo kasi medyo malakas sa gas to. Parang kung ikukumpara mo sa Vios to, magiging baby ang Vios dito. Parang ganun. Pero ang mo naman doon, ang bawi naman sa inon is, yun nga, sporty looking yung kotse. Kapit na kapit yung mga upuan niya. Ito, naka-leather seats na rin, kompleto na. May shades pa, So, ayan. So, tingnan natin yung shades. So, okay to. Ngayon, sa pyesa naman, pag tinanong mo sa pyesa, madali lang din yung pyesa nito. So, katulad namin na ang Forte Ford. Eto, ang sister company kasi nito is Ford din. So, yung mga modules and everything. Ang pinagkaiba lang nila, mas premium lang ng onte si Mazda when it comes to dun sa mga ayan, yung katulad niya, yung mga dashboard, yung mga
Ito mga trimmings, mas premium sila. Okay, mas premium sila para sa akin sa quality. Pero dun sa makina, pati doon sa transmission, parehas naman sila eh. Same lang sila ng, kasi nga syempre sister company, diba? So, ayun lang naman, wala naman masyadong iba-vlog dito dahil ang ganda eh, stock to stock lang. Ito lang lagi yung sira ng mga kotse yan. Ito lagay na sa lamin yan. Lagi na puputol yung clip niyan dito. Ayun lang. So, wala, papadeliver na natin to kasi pinapadeliver to dun sa, alam ko kasi si Sir is nagtatrabaho eh. So, medyo busy si Sir. So, pagka lapag dito ni Sir nung parang isang araw, binayaran agad. Tapos, pagkabayad, full payment. Sabi niya, Sir, hatid niyo na lang sa ano. Ganun lang. Ayos, diba? Pero, Maganda. okay to, approve. So, pakawalan na natin to. So, pahatid na natin kila Aljon kung saan dapat to i-deliver. Tapos, on to the next tayo. Meron tayong tawag dito, territory. Mamaya, i-vlog ko mamaya. Maganda yung kwento ng territory. Sige. Yung makina nito, sobrang tahimik na hindi mo mamalayan nakabukas. So, na yung ano niya, yung quality ng ride niya, walang uga. Talagang premium. Talagang wala kang mararamdaman na ugang ganun eh. So, very good siya, very good. Good ba yung nakuha natin dito? Okay, so yan. Tapos lahat ng gulong na ito bago, sinigurado ni Nico kasi kakapalit lang din ng first owner. First own din naman itong sasakyan, so alak. Hindi siya susi. So yan lang naman, maganda lang tignan, saka quality, kung quality. Diba? O yan, sold na natin to si Master, tapos sa hatid na to ni Aljon Boy. Saka ni JR Boy. Saan nyo natin ito, John? Sa? Malabon. Sige. O, susi, Sir, thank you Salamat.